Back-to-school shopping picks up in Baclaran as parents buy uniforms ahead of the opening of classes. Mobile Journal Ray Vicente is reporting live on the ground. Ray, ano ba? Marami na bang mga namimili dyan? Nagtaasa na ba yung mga school essentials? Ikaw, Ray, nagsukat ka na ba ng uniform? Pwede rin siya estudyante. Pwede rin estudyante si Ray eh. Yes, so kahit mukhang estudyante, no? Pero kahit mga matatanda, mga kolehiyo, high school, mga preschool naman, Diego, no, at Angela, pasok na pasok pa rin naman yung budget dito dahil hindi naman ganun nagtaas. Nasa ₱5 raw yung tinaas na ng presyuhan ng mga uniforme dito mula nga sa size 6 para sa girls na blouse, no? Meron yan for all sizes, for high school, college, pati preschool, na nasa ₱130. Tapos kada size up, so by 2, no, ₱5 yung tinataas. Para naman sa palda, nasa 120 naman yung tinaas na presyo. Tapos sa ulo naman, nasa 130 ang size at ang pantalon nasa 150 sa size. Sa usapan naman na sapatos, Angela, Diego, medyo may pagkataasan para sa ating mga kapatid kasi ang walang takong nasa ₱200 para yan sa mga kababaihan at nasa 280 to 450 pesos naman naglalaro yung presyuhan ng may takong. So dumedepende yan sa inch ng bibilan nila ng takong. Para naman sa mga kalalakihan, nasa ₱280 yung presyo ng goma, ng sapatos at ₱550 para naman sa leather. At syempre, para naman sa ating mga kapatid na nais din bumili ng t-shirt at sando, naglalaro sa presyong 120 to 130 pesos. At yun nga, dahil nga ilang tulog na lang, pasukan na, sabi ng mga tindera-tindero rito, talagang kapansin-pansin daw simula nga nung huling linggo nitong Mayo, dumadagsa na raw ng paunti-unti yung mga tao, lalo kahapon, no, Angela, Diego, dahil nga holiday, so simula kahapon pala ng umaga, dagsa na nga rin yung tao. Pero kung makikita nyo nga sa aking doktora, papakita ko lang, sa ngayon, medyo hindi pa naman ganun karami yung tao kasi ang sabi ng mga nagbebenta rito, kahit nga huling linggo na ng Mayo, hapon daw talaga usually pumupunta kasi para hindi mainit, no? Pero inaasahan talaga nila na pagsapit ng June, which is next week, doon talaga mas magdadagsa yung tao. Pero kahit ganun, hindi na raw nila binabalak na magtaas pa nga ng preso, lalo nagmahal nga raw yung mga ₱5 yung presyuhan ng mga uniforme dito dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, Angela, Diego. Ray, well, yung pagtaas ng ₱5, kung comparative yan sa last year, not bad yun. Pero ang tanong dito, ang importante din, kamusta naman yung presyo ng mga, of course, yung pad paper, notebooks, Yes. ballpens. Kasi yan, hindi lang isa o dalawa bibili ng estudyante eh. Mm. Yes, Angela, Diego, dito naman sa usapang mga school supplies sa Baclaran, no, wala naman nakitang pagtaas ng presyo, pero may mga usap tayo kanina doon na, wait lang, pakita ko lang, no, quickly. Kasi si Kuya, dahil nga tumumal daw yung bentahan, na kung nawala si Kuya dito, eto, kung makikita nyo, may bulk na mga notebooks, pati pad paper, kasi ang ginawa ni Kuya, parang kumbaga nag-all-in-one na lang, ay buy one, take two na lang siya, para talagang meron siyang puhunan dahil kapansin-pansin nga niya, simula nitong Mayo, mas bumaba raw talaga yung, mas tumal daw talaga yung mga bumibili dito para syempre, tumaas din yung kita niya, ginawa niya, nag-buy one, take two na lang nga siya. Pero sa ibang kagamitan naman dito, same pa rin naman daw, stable pa rin naman yung price, katulad nga sa Divisoria, Angela, Diego. So kailan, Ray, ini-expect nila yung peak ng tao? Kasi iba-iba ang opening ng mga classes eh. Mm-mm. Yes, Angelo, based sa nakausap natin na dalawang tindera dito sa unahan sa Baclaran, ang peak daw talaga first week of June kasi as far as we know, no, Angelo, ang opening ng classes sa public is June 8 or June 9 if we're not mistaken, no. Pero ang sabi, baka may mga ilan sa ating kapatid na mag-buzzer beater na June 7, June 6, bumili pa lalo. Last May minute. Yes, Angelo, may mga ilang tindahan din daw kasi rito. Kapag mga 2 days before pasukan, saka biglang nagbababa ng preso. So yun yung mga hinahanap ng mga nanay natin para talagang mas makamura, lalo nga nagtataas na yung presyo ng bilihin pa rin. Oo. Wala bang nagrereklamo dyan sa'yo, Ray, ng mga nagtitinda na apektado sila ng mga online selling platforms, yung mga nagla-live selling, kaya kumpara dati, mas kukonti na yung bumibili ngayon dyan. Well, Angela, sa usapang uniforme, wala pa tayo naririnig na. Pero sa usaping
mga school supplies. Ito actually, itong tindahan na to, ang nasabi nga ni Kuya kanina na kaya rin siya nag-buy one take two dahil marami siyang makilala na nag-live selling pati nag-online na mas mataas talaga yung kinikita dahil maliban nga sa talaga mas advantage yung kinikita nila, wala rin kasi pwesto yung mga nag-online selling. Eh dito kasi, maliban nga sa pang-araw-araw nila, yung mga katumita dito na binibili nila, eh yung mismong pwesto nila dito sa tindahan, binabayaran din nila. So yun lang isa sa mga konsepto na rinig natin sa school supplies. Alright, thank you so much, Mobile Journal, Ray Vicente.